Ang ating langis, ang ating pag-asa, ang di inaasahang katuwang ng Esmeralda. Ako si Jonathan Vargas, ang Technical Director ng Pambansang Korporasyon ng Langis ng Republika ng Esmeralda. Nakuha ko ang aking doctorate sa Petroleum Engineering mula sa isang universidad sa Europa at nagtrabaho ng 15 taon sa mga dambuhalang kumpanya ng langis sa gitnang silangan. Pagkatapos noon, bumalik ako sa aking tinubuang bayan. Ang Esmeralda ay isang maliit na bansa na may 820,000 katao lamang, matatagpuan sa hilagang silangang sulok ng Timog Amerika, nakaharap sa karagatang Atlantiko. Naging kolonya kami ng Espanya sa loob ng mahigit 300 taon. Nagtrabaho ang aking lolo sa mga plantasyon ng tubo, habang ang aking lolo sa tuhod ay sa pilitang pinagmina ng ginto sa mga kalapit na bundok. Nakamit namin ang kalayaan noong 1966, ngunit nagpatuloy ang kahirapan. Ang aming buong ekonomiya ay mas maliit pa kaysa sa isang probinsya sa Pilipinas. Kalahati ng aming mamamayan ay nabubuhay sa mas mababa sa $5 bawat araw. Sa gitna ng ganitong kalagayan, natuklasan namin ang langis. 2 taon na ang nakalipas nang biglang pumasok sa palasyo ng Pangulo ang Ministro ng Karagatan. Mahigpit niyang hawak ang isang ulat. Mahal na Pangulo, kumpirmado, nanginginig ang boses ng ministro. Mayroon tayong 48 bilyong bariles ng langis na maaaring kunin. Biglang tumahimik ang silid pulungan. 48 bilyong bariles. Sapat na iyon para buhayin ang buong bansa sa loob ng 200 taon. Ang laki nito ay maihahambing sa Ghawar Field ng Saudi Arabia. Ngunit, sa aking pagtataka, walang nagsigawan sa tuwa, walang pumalakpak, walang nagbunyi. Ang Pangulo ay nakatingin lamang sa bintana habang ang Ministro ng Pananalapi ay nakayuko. Humigop ako ng tubig, nanginginig ang aking mga kamay. Dahil alam naming lahat kung ano ang mangyayari kapag kumalat ang balitang ito sa buong mundo. Sa screen sa loob ng silid, ipinapalabas ang isang balita mula sa isang internasyonal na channel, Krisis sa Venezuela, nagpapatuloy. Pamamahala sa Orinoco Belt, nakuha ng konsorsyum ng mga kumpanyang Amerikano. 3 buwan pa lang ang nakalipas mula nang mangyari iyon. Kalahating buwan matapos i-anunsyo ng Venezuela ang pagpapalaki ng kanilang produksyon ng langis, naglabas ng pahayag ang U.S. State Department na susuportahan nila ang pagbabalik ng demokrasya. 10 araw lamang pagkatapos noon, ang karapatan sa pagmimina at operasyon ng langis ng Venezuela ay nailipat na sa mga kumpanya ng enerhiya ng Amerika. Ang natanggap ng mamamayan ng Venezuela ay $100 milyong bawat taon sa ilalim ng Stabilization Fund na wala pang 4% ng kabuuang kita mula sa langis. Nakalabas na ba ang ulat? Mabigat na tanong ng Pangulo. Hindi pa po, pero ang galaw ng ating mga survey ship ay maaaring nakita na ng mga satellite. Oras na lang ang hinihintay. Sagot ng ministro. Kung gayon, wala na tayong oras? May bahid ng kawalan ng pag-asa sa boses ng Pangulo. Hindi ako makatulog ng gabing iyon. Naglakad-lakad ako sa mga kalye ng aming kabisera, ang San Cristobal. Tahimik ang lungsod, tulad ng dati. Ang mga nagtitinda sa palengke, ang mga tsuper ng taxi, ang mga guro sa paaralan wala pa silang kamalay-malay. Ngunit malapit na nilang malaman. Sa isang kapihan, narinig ko ang isang matandang lalaki na kausap ang kanyang apo. Anak, noong bata pa ang lolo, nakatuklas din ng ginto rito. Ano po ang nangyari noon, lolo? Ang naiwan lang ay mga butas-butas na bundok at maruruming ilog. Ibinigay lang natin ang ating lupa. Kung langis naman po ang matagpuan ngayon, mag-iiba po kaya? Tanong ng apo. Hindi sumagot ang matanda, at ako man ay hindi makasagot. Di nagtagal, nagsimulang magkagulo sa aming hangganan. Dumagsa ang mga refugee mula sa Venezuela. Dumarating sila sakay ng mga truck, bus, at maging sa paglalakad. Sa isang checkpoint, isang ina ang nagmamakaawa. Parang awa nyo na, patuluyin nyo kami. Wala nang makain ang mga anak ko. Ano ang nangyayari sa Venezuela? Tanong ng isang guwardiya. Kinuha ng mga dayuhang kumpanya ang buong nayon namin. Para daw protektahan ang mga pasilidad ng langis. Hindi na kami pinabalik sa aming mga bahay. Paano ang bayad pinsala? Tanong ko sa asawa niya. Wala. Kahit isang kusing, wala. Ang gobyerno ay panig na sa mga dayuhan. Kaming mga mamamayan ay walang natanggap, sabi ng lalaki. Parang sinaksak ang puso ko sa narinig ko. Iyon ang maaaring maging kinabukasan namin.
Nagsulputan ang mga refugee camp sa hangganan. Libo-libo ang dumating. Doon, mas marami pa akong narinig na kwento. Ang henerasyon ng tatay ko ay yumaman dahil sa langis, sabi ng isang matanda. Ang Venezuela noon ang pinakamayamang bansa sa Timog Amerika. Kailan pa po iyon? Tanong ko. 60 taon na ang nakalipas. Simula noon, paliit ng paliit ang aming yaman. Bakit po naging ganoon? Dahil kinuha lahat ng mga kumpanya ng langis, may luha sa mga mata ng matanda. Noong una, mga Amerikano. Pagkatapos, ginawang pambansa ng gobyerno. Tapos, ibinenta ulit sa mga dayuhan para mabayaran ang utang. Ang laging naiiwan sa amin ay mga tira-tira lang. Isang binata ang sumingit. Nagtrabaho ako sa isang oil rig, 14 na oras bawat araw, pero ang sahod ko ay $280 lang isang buwan. Paano ang mga dayuhang tekniko? Ang mga Amerikano? Kumikita sila ng $12,000 isang buwan para sa parehong trabaho. Kapag nagreklamo ka, tanggal ka kinabukasan. Mahalaga ang trabaho, kaya tinitiis na lang namin. Habang naglalakad ako sa kampo, naisip ko, ito na marahil ang aming kinabukasan. Nagkaroon ng malaking rally sa plaza ng San Cristobal. Libu-libong tao ang nagtipon. Hindi kami magiging Venezuela, nakasulat sa mga banner. Isang estudyante sa universidad ang sumigaw sa mikropono. Ang langis ay hindi biyaya, ito ay sumpa. Pinatunayan na iyan ng kasaysayan. Tingnan ninyo ang Nigeria, ang Angola. Habang yumayaman ang bansa sa likas na yaman, lalong naghihirap ang mamamayan. Naghiyawan ang mga tao. Isang leader ng unyon ang nagsalita. Ang henerasyon ng aming mga magulang ay nagtrabaho sa ilalim ng mga kumpanyang British. Ang aming henerasyon sa ilalim ng mga kumpanyang Canadian. Hahayaan pa ba nating magtrabaho ang susunod na henerasyon sa ilalim ng mga Amerikano? Hanggang kailan tayo magiging alipin sa sarili nating bayan? Nang gabing iyon, nagpatawag ng emergency cabinet meeting ang Pangulo. Nasa lansangan na ang taumbayan. Panahon na para magdesisyon tayo. Mahal na Pangulo, ulat ng Ministro ng Interior, lumabas na ang resulta ng survey. 78% ng mamamayan ay tutol sa solong pagdevelop ng mga dayuhang kumpanya. 91% ang nagsasabing dapat itayo sa loob ng bansa ang refinery. Umiling ang Ministro ng Pananalapi. Pero, mahal na Pangulo, imposible iyan. Ang pagtatayo ng refinery ay mangangailangan ng hindi bababa sa $15 bilyong. Ang taunang budget ng ating bansa ay $2.8 bilyong lang. Paano natin iyon kakayanin? Kung gayon, sa huli, aasa pa rin tayo sa dayuhang kapital? Tanong ng Pangulo. Muling tumahimik ang silid. Wala kaming pagpipilian. Walang teknolohiya. Walang pondo. Walang kapangyarihan. Kahit natagpuan namin ang langis, hindi ito sa amin. Isang linggo matapos kumalat ang balita, tumawag ang Embahada ng Amerika. May special envoy mula sa Washington. Nais niyang makipagkita sa Pangulo. Jonathan, sumama ka, sabi ng Pangulo sa akin. Nagtrabaho ka sa mga malalaking kumpanya ng langis. Alam mo kung anong klaseng tao sila. Tumango ako. Oo, kilalang kilala ko sila. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking nasa edad 50. Naka-gray suit, pulang kurbata, at perpektong ayos ng buhok. May ngiti sa kanyang mga labi. Magandang araw, Mr. President. Ako si Richard Blake, Vice President for the Americas sa isang malaking Euro-American Energy Corporation. Masigla siyang ngumiti at inilahad ang kamay, ngunit nakita ko ang kanyang mga mata. Nakangiti siya, pero hindi ang kanyang mga mata. Ito ang mga matang nakita ko ng maraming beses sa loob ng 15 taon sa industriya ng langis. Hindi ito negosasyon. Ito ay isang abiso, ang sabi ng kanyang mga mata. Binabati kita, Mr. President. Mukhang maganda ang kinabukasan ng Esmeralda. Salamat, Vice President Blake, sagot ng Pangulo. Binuksan ni Blake ang kanyang briefcase. Bumuo kami ng isang development proposal kasama ang isa pang Euro-American na kumpanya. Nagsimula ang isang magarbong presentasyon. Mga 3D graphics ng plano sa pagdevelop ng langis sa ilalim ng dagat, mga larawan ng mga makabagong drill ship at mga artists rendering ng isang refinery. Kami ang magbibigay ng teknolohiya at sasagutin ang lahat ng paunang pamumuhunan. Kailangan lang ng gobyerno ng Esmeralda na ibigay sa amin ang karapatan sa pagmimina. Ano ang mga kondisyon? Tanong ng Pangulo. Ngumiti si Blake.
Magbabayad kami ng 15% royalty fee sa inyo. 15%. Nag-compute ako sa isip ko. 48 bariles sa presyong $1 bawat bariles ay may kabuuang halaga na $3.84 trilyong. Ang 15% niyan ay $576 bilyong. Ang natitirang $3.264 trilyong ay mapupunta sa mga kumpanyang Amerikano. Ang natitirang 85% ay kami na ang magbebenta at mamamahala sa international market. Ang gobyerno ng Esmeralda ay walang anumang panganib at makakatanggap ng siguradong kita. Nanigas ang ekspresyon ng Pangulo. Hindi ba itatayo ang refinery sa ating bansa? Tumawa si Blake habang umiiling. Ang isang refinery ay nagkakahalaga ng $10 bilyong. Hindi kaya ng ekonomiya ng Esmeralda, mas mahusay kung sa Texas namin ire-refine at ibibigay na lang sa inyo ang produkto. Paano ang trabaho para sa aming mga mamamayan? Siyempre, maaari kaming kumuha ng humigit kumulang 800 manggagawa sa site, 800 katao, sa 820,000 na mamamayan, 800 lang, at mga simpleng trabahador pa. Hindi na ako nakatiis. Mr. Vice President, maaari po ba akong magtanong? Tumingin sa akin si Blake, bakas ang inis sa kanyang mukha. Sino ka? Ako si Jonathan Vargas, ang Technical Director. Nagtrabaho rin ako sa malalaking kumpanya ng langis sa loob ng 15 taon. Nagbago ang tingin niya isang pagkilala sa isang kapwa nasa industriya, ngunit may kasamang paghamak na nagsasabing, ano ba ang alam mo? Oh, talaga? Ano ang tanong mo? Alam niyo po ba ang ginawa ng Norway? Bahagyang natigilan ang ngiti ni Blake. Ang Norway. Oo, ang Norway. Noong dekada 70, nakatuklas din sila ng langis. Ang mga kumpanyang Amerikano ay nag-alok ng eksaktong parehong proposal. Kami na ang mag-develop, babayaran namin kayo ng 15%. Alam nyo ba kung anong sinabi ng Norway? Hindi sumagot si Blake. Sinabi nila, hindi. Kami mismo ang gagawa. Nagtayo sila ng sarili nilang pambansang kumpanya ng langis, pinag-aralan ang teknolohiya at nagtayo ng sarili nilang mga refinery. Alam niyo po ba kung magkano na ngayon ang Sovereign Wealth Fund ng gobyerno ng Norway? $1.7 trilyong. Iyon ay katumbas ng $300,000 para sa bawat mamamayan. Tumahimik ang silid. Tuluyang nawala ang ngiti ni Blake at nagsalita siya. Dr. Vargas, magkaiba ang Norway at ang Esmeralda. Ano ang pagkakaiba? Ang Norway ay isang developed na bansa. Mayroon silang teknolohiya, kapital at infrastruktura. Ang Esmeralda ay, hindi niya tinapos ang sasabihin, pero narinig ko ito ng malinaw. Ang Esmeralda ay isang atrasadong bansa. Ano ba ang magagawa ninyo? Sumunod na lang kayo. Bumaling siya sa Pangulo. Mr. President, magtatapat na ako sa inyo. Bumaba ang tono ng kanyang boses. Napakahalaga ng seguridad sa rehiyong ito. Nakita niyo na ang nangyari sa Venezuela. Nanliit ang mga mata ng Pangulo. Ano ang ibig mong sabihin? Ang isang hindi matatag na gobyerno ay malaking panganib sa pagdevelop ng yaman. Kung makikipagtulungan kayo sa amin, garantisado ng gobyerno ng Amerika ang katatagan ng Esmeralda. Kinilabutan ako. Isa itong banta. Isang banta na may kasamang ngiti. Kung hindi kami makikipagtulungan, matutulad kami sa Venezuela. Iyon ang kanyang sinasabi. Mr. Vice President, dahan-dahang nagsalita ang Pangulo, pag-iisipan namin ito at tatawagan ka namin. Tumayo si Blake. Siyempre, pero hindi mahaba ang oras. Mayroon pang ibang mga interesadong panig. Lumabas siya ng silid. Nang magsara ang pinto, bumigat ang katahimikan. Jonathan, tama ang taong iyon, sabi ng Pangulo. Imposibleng gawin natin ito ng mag-isa. Sa totoo lang, mahal na Pangulo, napakahirap, tapat kong sagot. Kulang tayo sa teknolohiya, kapital, at karanasan. Kung gayon, dapat ba nating tanggapin ang 15%? Umiling ako. Pang-aabuso iyon, mahal na Pangulo. Pandarambong iyon sa ating mamamayan. Ano ang dapat nating gawin? Hinampas ng Pangulo ang mesa. Walang teknolohiya, walang pera, walang kakayahang makipagnegosasyon. Ano ang magagawa natin? Hindi ako makasagot. Biglang maingat na nagsalita ang ministro ng ugnayang panlabas. Mahal na Pangulo, may kumontak din po mula sa Tsina. Tsina? Opo. Sabi nila, mag-aalok sila ng mas magandang kondisyon. Bumuntong hininga ang Pangulo. Mas magandang kondisyon ka mo? Nakaramdam ako ng kaba dahil alam ko kung ano ang ibig sabihin ng mas magandang kondisyon ng Tsina. Kinabukasan, dumating ang sugo ng Tsina.
Ang pangalan niya ay Wang Wei, isang espesyal na kinatawan mula sa isang dambuhalang state-owned na kumpanya ng langis. Ang kanyang estilo ay kabaligtaran ng kay Blake. Mahinahong ngiti, mapagkumbabang pananalita at napakagagarang mga regalo. Ang Esmeralda at China ay matagal nang magkaibigan, sabi ni Wang Wei. Sa pamamagitan ng aming Belt and Road Initiative, nakikipagtulungan kami sa mga developing countries sa buong mundo. At hindi exempted dyan ang Esmeralda. Nagsimula ang kanyang presentasyon, mas maganda pa kaysa sa presentasyon ng Amerika. Gagawin naming energy hub ng Timog Amerika ang Esmeralda. Lumitaw sa screen ang isang malaking daungan. Magtatayo kami ng isang deep water port na kayang dumaong ang mga 500,000 toneladang oil tanker. Susunod na slide. Maglalatag kami ng 300 kilometrong pipeline papasok sa kalupaan. Susunod na slide. Mga highway, riles, paliparan. Lahat ng ito ay itatayo gamit ang kapital ng China. Nagniningning ang mga mata ng ministro ng pananalapi. Lahat po iyan? Magkano ang halaga? Humigit kumulang 18 bilyong dolyar, ngumiti si Wang Wei. Pero hindi kailangang mag-alala ang gobyerno ng Esmeralda. Pauutangin kayo ng buo ng China Development Bank. Ano ang kondisyon ng pautang? Taunang interes na 3.5%, babayaran sa loob ng 25 taon. Magkano ang royalty fee? Tanong ng Pangulo. Paifenja Arshawu. Nagkaroon ng bulungan sa silid. 15% ang alok ng Amerika, 25% naman ang sa China. Ibig sabihin, 10% ang idadagdag nila. Bukod diyan, bibigyan namin ng pagkakataong makapag-aral sa China ang 1,000 kabataan ng Esmeralda. Petroleum Technology, Engineering, Business Management. Lahat ay full scholarship. Napakagandang alok. Sabi ng isang ministro. Nanatili akong tahimik. May mali. Masyadong maganda ang alok. Walang libreng tanghalian sa mundo, lalo na kung kabutihan mula sa isang malaking bansa para sa isang maliit na bansa. Laging may kapalit. Nagsalita ako. Mr. Wang, maaari po ba akong magtanong? Nakangiti pa rin si Wang Wei. Siyempre, Dr. Vargas. Ang 18 bilyong dolyar na utang, kasama ang interes. Magkano po ang kabuuang babayaran? Bahagyang nanigas ang kanyang ngiti. Humigit kumulang 25 bilyong dolyar. Magkano ang kailangang bayaran bawat taon sa loob ng 25 taon? Humigit kumulang 1.1 bilyong dolyar bawat taon. Nagulat ang ministro ng pananalapi. Ang taunang budget ng gobyerno natin ay 2.8 bilyong dolyar lang. 1 bilyon doon ay mapupunta sa pagbabayad ng utang? Pero may kita naman mula sa langis, sapat na iyon, sabi ni Wang Wei. Binitiwan ko ang susunod na tanong. Paano kung bumagsak ang presyo ng langis? Iwinasiwas ni Wang Wei ang kanyang kamay. Hindi mangyayari iyan. 8 taon na ang nakalipas, bumagsak ang presyo mula 110 dolyar hanggang 28 dolyar bawat bariles. Doon gumuho ang ekonomiya ng Venezuela. Paano kung maulit iyon? Tuluyang nawala ang ngiti ni Wang Wei. Kung gayon, kailangan nating pag-usapan ulit ang kasunduan. Paano niyo pinag-usapan ulit ang kasunduan sa Sri Lanka? Naging malamig ang hangin sa silid. Alam ng lahat ang nangyari sa Sri Lanka ang daungan na ipinatayo ng China na dahil hindi mabayaran ang utang ay ipinaupa sa China sa loob ng 20 taon. Espesyal na kaso ang Sri Lanka, sabi ni Wang Wei. Hindi tulad ng Esmeralda. Ano ang pagkakaiba? Nagkamali sa kalkulasyon ang Sri Lanka. Ang Esmeralda ay may langis. Tumango ako. Oo, may langis. At iyon ang mas delikado. Ano ang ibig mong sabihin? Kung hindi namin mabayaran ang utang, hindi lang ang daungan ang kukunin ninyo. Kukunin niyo rin ang mga oil field, hindi ba? Naging malamig ang tingin ni Wang Wei, ngunit agad ding ngumiti. Dr. Vargas, masyado kang negatibo. Magkatuwang tayo. Kung hindi uunlad ang Esmeralda, hindi rin kikita ang China. Hindi ako sumagot. Isang bagay ang natutunan ko sa 15 taon sa industriyang ito. Ang mga taong laging nagsasabi ng magkatuwang ang siyang pinakadelikado. Umalis si Wang Wei. Bumuntong hininga ang Pangulo. Ang Amerika, 15% at banta. Ang China, 25% pero may debt trap. Pero hindi ba't mas maganda pa rin ang China? 10% ang dagdag nila, sabi ng ministro ng Ugnayang Panlabas. Umiling ako. Ginoo, tiningnan niyo po ba ng maigi ang mga kondisyon ng China? 50 taon sa operasyon ng daungan, 40 taon sa pipeline, at joint operation sa refinery. Sa joint operation, 70% ang sa China, 30% sa Esmeralda,
Wala tayong kapangyarihan magdesisyon. Nandilim ang mukha ng ministro ng pananalapi. Kung gayon, sa katunayan, kukunin din nila ang lahat. Opo. Ang Amerika, harap-harapan kung magnakaw. Ang China, nakangiti habang nagnanakaw. Iba lang ang paraan, tumingin ang Pangulo sa labas. Jonathan, sabihin mo sa akin ang totoo. Mayroon pa ba tayong ibang pagpipilian? Isang pangatlong daan? Kinagat ko ang aking labi. Mahal na Pangulo, hindi ko po alam. Nang gabing iyon, bumisita ulit ako sa refugee camp. May isang grupo ng mga kabataang Venezuelan na nagkukumpulan, nakatingin sa isang smartphone. Tinanong ko kung ano ang pinapanood nila. Ipinakita sa akin ng isang binata ang screen. Isa itong video sa YouTube na may Spanish subtitles. Tingnan nyo ito, mula sa isang bansang tinatawag na Pilipinas. Sa screen, may isang dambuhalang offshore platform na matatag sa gitna ng maalong dagat. Ano yan? Tanong ko. Isa raw itong Malampaya Deep Water Gas to Power Project. Isang napakakomplikadong istruktura na kumukuha ng natural gas mula sa ilalim ng dagat. Sabi nila, ang mga Pilipinong inhinyero ang nagpapatakbo niyan. Sumingit ang isang babae. May napanood akong ibang video. Ang Pilipinas, walang sariling langis. Pero isa sa mga may pinakamasiglang ekonomiya sa Asya, paano nila nagawa iyon? Sabi nila, sa pamamagitan ng kanilang mga tao at teknolohiya, sagot ng binata. Ang kanilang mga inhinyero at skilled ay hinahanap sa buong mundo. Sila ang nagpapatakbo ng mga oil rig sa gitnang silangan, mga barko sa buong karagatan. Sila ang nagtatayo ng mga lungsod sa ibang bansa. Tayo sa Venezuela, may pinakamaraming langis sa mundo. Pero nagugutom ang mga tao. Ang Pilipinas, walang langis, pero umuunlad ang mga mamamayan. Ano ang pagkakaiba? Hindi ako makasagot. Ngunit ng gabing iyon, tumatak sa isip ko ang pangalang Pilipinas, isang bansang kayang umunlad kahit walang langis. Isang bansang gumagamit ng talino ng kanyang mamamayan para makipagsabayan sa mundo. At higit sa lahat, isang bansang, sa kabila ng pagiging respetado sa rehiyon, ay hindi kailanman nanakop ng ibang bansa. Mayroon ba talagang ganoong bansa? Kailangan kong alamin, dahil baka naroon ang aming kinabukasan. Lumipas ang 10 araw at lalong lumala ang sitwasyon. Nagsanib puwersa ang Amerika at China, o mas tamang sabihin, nagsimula silang magtulungan sa dilim para gipitin kami. Unang kumilos ang Amerika. Isang international news channel ang naglathala ng artikulo, Political Instability in Esmeralda, Concerns Rising. Opposition pushes for President's impeachment. Nagulat ako. Impeachment? Ngayon ko lang narinig iyon. Ngunit ng hapong iyon, nagpatawag nga ng press conference ang leader ng oposisyon na si James Morton. Sinusubukan ng kasalukuyang gobyerno na ipagbili ang yaman ng ating bansa sa mga dayuhan, sigaw ni Morton. Lihim na nakikipagnegosasyon ang Pangulo sa Amerika. Ipagbibili niya ang ating langis. Nakaramdam ako ng pagkasuklam. Totoo ang negosasyon, pero kasinungalingan ang pagbebenta. Sa katunayan, tinatanggihan ng Pangulo ang 15% na alok. Mayroon akong matibay na ebidensya. Iwinagayway ni Morton ang mga dokumento. May patunay na tumanggap ang Pangulo ng $20 milyong mula sa isang kumpanyang Amerikano. Nagkagulo ang mga mamamahayag. Ang ebidensya, isang peking bank transaction record, ngunit kumalat na ang tsismis. Ibenta ang Pangulo. Traidor. Nagpatawag ng emergency meeting ang Pangulo. Maputla ang kanyang mukha. Ano ang nangyayari? Mahal na Pangulo, ulat ng hepe ng intelligence. Si James Morton ay 3 beses bumisita sa Beijing sa nakalipas na 1 buwan. At sa account ng kanyang mga kasamahan, may pumasok na $58 milyong mula sa isang shell company sa Hong Kong. Pera ito ng China. Kinuyom ng Pangulo ang kanyang mga kamao. Kaya, ginagamit ng China ang oposisyon para guluhin tayo mula sa loob at gagamitin ng Amerika ang kaguluhang ito bilang dahilan para makialam mula sa labas. Nanlamig ang aking buong katawan. Isang perpektong sabuatan. Ang China ang nanggugulo sa loob, ang Amerika ang nanggigipit sa labas. Mukha silang magkakompetensya, pero iisa lang ang kanilang layunin, lamunin kami. Jonathan, tawag ng Pangulo. Tama ka. Maging Amerika o China, hindi nila tayo tinitingnan bilang katuwang. Tinitingnan nila tayo bilang biktima. Mayroon pa bang ibang pagpipilian? Ang pangatlong daan? Kinagat ko ang aking labi.
pumasok sa isip ko ang video na nakita ko sa refugee camp, Pilipinas. Isang bansang umuunlad dahil sa kanyang mga mamamayan. Isang bansang may mga inhinyerong kayang magpatakbo ng pinakakomplikadong pasilidad sa mundo. Mahal na Pangulo, may isang bagay po akong gustong imbestigahan. Ano iyon? Ang Pilipinas. Sinuri ko ang lahat ng datos. Habang mas marami akong nalalaman tungkol sa Pilipinas, lalo akong humahanga matapos ang daan-daang taong pananakop at isang mapangwasak na ikalawang digmaang pandaigdig. Halos abo ang kanilang bansa. Noong dekada 50, ang kanilang per capita GDP ay maihahambing sa pinakamahihirap na bansa sa Africa. Ngunit ngayon, sila ay isa sa mga pinakamatatag na ekonomiya sa Timog Silangang Asya. Paano nila ito nagawa nang walang sariling langis? Pinag-aralan ko ang kanilang mga industriya. Sila ay isang global powerhouse sa geothermal energy, pangalawa sa buong mundo. Ibig sabihin, mayroon silang malalim na kaalaman sa geology at extraction technology. Ang kanilang mga seafarers ang bumubuo sa pinakamalaking porsyento ng mga tripulante sa buong mundo. Ang kanilang mga inhinyero at construction workers ang nagtayo ng mga infrastruktura sa gitnang silangan. Ngunit ang mas nakakuha ng aking atensyon ay ang kanilang karanasan sa offshore platforms, ang Malampaya gas field. Bagamat hindi kasing lalim ng sa amin, nagbigay ito sa kanila ng napakahalagang karanasan sa pagpapatakbo ng isang floating production storage and offloading facility, isang lumulutang na pasilidad na kumukuha, nag-iimbak at naglilipat ng langis o gas. Ito ang perpektong teknolohiya para sa aming sitwasyon. Hinanap ko rin ang Pambansang Korporasyon ng Langis ng Pilipinas, PNOE. Nakita ko na mayroon silang mga exploration projects sa iba't ibang bansa at laging bilang isang technical partner, hindi bilang isang mananakop. Nakahanap ako ng mga testimonya. Isang opisyal mula sa Vietnam. Itinuturing kami ng mga Pilipino bilang pantay na katuwang. Hindi nila ipinagkakait ang teknolohiya, pantay ang hatian sa kita, at higit sa lahat, tumutupad sila sa kanilang mga pangako. Isang ministro mula sa Iraq. Pumasok ang mga Pilipino pagkatapos ng digmaan noong ang ibang bansa ay takot pa. Tinuruan nila ang aming mga kabataan. Ngayon, 35% ng mga nagpapatakbo ng aming mga pasilidad ay mga sinanay ng mga Pilipino. Isang opisyal mula sa Peru. Unang nag-alok sa amin ang China, pero pinili namin ang Pilipinas. Gusto ng China na itayo ang daungan at kunin ang operasyon sa loob ng 19 taon. Ang sabi ng Pilipinas, tutulungan nila kaming itayo ito, ililipat ang teknolohiya at pagkatapos ng 30 taon, ito ay magiging pag-aari na ng buo ng Peru. Habang binabasa ko ang mga ito, hindi ko mapigilang mapaluha. Mayroon pala talagang ganitong bansa. Isang bansang pinipili ang pakikipagtulungan kaysa sa pananakop. Isang bansang pinipili ang pagbabahagi kaysa sa pandarambong. Kinabukasan, sumugod ako sa palasyo. Mahal na Pangulo, natagpuan ko na. Binasa ng Pangulo ang aking ulat. Bawat pahina, nagbabago ang kanyang ekspresyon. Totoo ba ito, Jonathan? Lahat po ay beripikadong datos, mahal na Pangulo. Gagawin ba talaga ito ng Pilipinas? Ililipat ang teknolohiya? Pantay na hatian? Opo, at may isa pa po. Binuklat ko ang huling pahina, ang kanilang kasaysayan. Halos 100 taon silang naging kolonya. Alam na alam nila ang pakiramdam ng maging isang maliit na bansang pinagsasamantalahan. Ito ang dahilan kung bakit hindi nila ginagawa sa iba ang ginawa sa kanila. Tumahimik ang silid. Dahan-dahang nagsalita ang Pangulo. Talagang may ganoong bansa? Aalamin ko po, mahal na Pangulo. Sinabi ko, Jonathan, makipag-ugnayan ka sa kanila. Pinuntahan ko ang Embahada ng Pilipinas sa San Cristobal. Isang maliit na opisina lang na may 4 na staff. Patunay na hindi malapit ang relasyon ng aming mga bansa. Walang appointment, pumasok ako. Mula po kayo sa opisina ng Pangulo? Ano po ang maipaglilingkod ko? Gulat na tanong ng receptionist. Kailangan kong makausap ang konsul. Emergency ito. Maya-maya, isang lalaking nasa edad 40 ang lumabas. Magandang araw, ako si Consul Reyes. Ano ang maipaglilingkod ko? Ako si Jonathan Vargas, Technical Director ng Pambansang Korporasyon ng Langis. Pumasok kami sa isang maliit na silid. Habang nagtitimpla ng kape, nagtanong siya, ano po ang layunin ng inyong pagbisita? Huminga ako ng malalim.
Nais kong malaman kung interesado ang Pilipinas na makibahagi sa aming oil development. Ibinalik ni Consul Reyes ang tasa ng kape sa mesa. Pakiulit po, nakatuklas kami ng 48 bilyong bariles ng langis. Nag-alok na ang Amerika at Sina, ngunit naghahanap kami ng pangatlong katuwang, at iyon ay ang Pilipinas. Maingat siyang nagsalita. Dr. Vargas, sa totoo lang, wala akong kapangyarihan dito para bigyan kayo ng sagot. Kailangang magdesisyon ang aming gobyerno sa Maynila. Naiintindihan ko, kaya hinihiling kong iparating ninyo ang aking hiling sa inyong gobyerno. Siyempre, pero maaari po ba akong magtanong? Bakit ang Pilipinas, hindi ba't mas malaki ang kapital at karanasan ng Amerika at Sina? Inilabas ko ang aking mga dokumento. Ang kailangan namin ay isang katuwang, hindi isang amo. Isang bansang hindi mananakop. Isang bansang may kapangyarihan pero hindi nandarambong. May teknolohiya pero hindi nagdaramot. Isang bansang, sa loob ng 70 taon, ay hindi kailanman nanakop ng iba. Naging malumanay ang mga mata ni Consul Reyes. Ipaparating ko ito sa Maynila sa lalong madaling panahon. Paglabas ko, kinakabahan ako. Papayag kaya ang Pilipinas? Interesado kaya sila sa isang maliit na bansang tulad namin? Ngunit mali ang aking pangamba. Pagkalipas ng 5 araw, tumawag si Consul Reyes, Dr. Vargas. May positibong tugon mula sa Maynila. Ang PNOC at ang Department of Energy ay magpapadala ng isang technical team sa susunod na linggo. Halos lumundag ang puso ko. Ganoon kabilis? Opo. At nais ng pinuno ng delegasyon na makausap ka ng direkta. Iko-konekta ko po kayo. Maya-maya, narinig ko ang isang boses sa kabilang linya, kalmado at matatag. Magandang araw, Dr. Vargas. Ako si Inhinyero Miguel de la Cruz, pinuno ng Technical Delegation. Ako po, si Jonathan Vargas. Salamat sa inyong mabilis na tugon. Hindi. Kami po ang dapat magpasalamat sa Esmeralda sa pagkonsidera sa Pilipinas bilang isang katuwang. Nagulat ako. Ang Amerikano ay may tonong kami ang tutulong sa inyo. Ang Tsino ay may tonong swerte kayo kung kami ang pipiliin ninyo. Pero ang Pilipinong ito, ang sabi niya, salamat sa pagkonsidera sa amin. Ito ang unang beses na nakaranas ako ng ganitong pakikitungo. Inhinyero de la Cruz, bakit po kayo pumayag agad? Maliit lang kaming bansa, tila walang gaanong pakinabang para sa Pilipinas. Tumawa siya. Dr. Vargas, ang Pilipinas ay dati ring isang maliit at mahirap na bansa. 60 taon na ang nakalipas, isa kami sa pinakamahirap, walang interesado sa amin. Noong mga panahong iyon, may ilang bansa na tumulong sa amin. Tinuruan kami ng teknolohiya, pinahiram ng kapital, binigyan ng pagkakataon. Tahimik akong nakinig. Hindi namin kinalimutan ang utang na loob na iyon. Kaya ngayon, ang magagawa namin ay tulungan ang ibang bansa sa parehong paraan, hindi pandarambong, kundi pakikipagtulungan. Iyan ang paraang natutunan ng Pilipinas. Hindi ako makapagsalita. Wala pa akong narinig na ganitong salita mula sa isang malaking bansa. Hinding-hindi ko malilimutan ang araw na dumating ang delegasyon ng Pilipinas. Paglabas nila sa airport, karamihan ay mga kabataan. 15 inhinyero, nasa edad 30 hanggang 40. Dumating si Blake na may 30 kasama, lahat nakasuit. Si Wang Wei, may 40, lahat nakaitim na suit. Iba ang mga Pilipino. Naka-work uniform sila, may mga helmet, at ang dala sa briefcase ay mga laptop at measuring instrument, hindi mga dokumento. Ang pinuno, si Inhinyero de la Cruz, ay nasa edad 60. Magaspang ang kanyang mga kamay-kamay na sanay sa trabaho sa field. Ikinagagalak kong makilala ka, Dr. Vargas. Siya ang unang naglahad ng kamay. Sa sasakyan, nagtanong siya, ano po ang schedule natin bukas? Sa umaga po, meeting kasama ang Pangulo. Sa hapon, inspection sa site. Gaano katagal ang biyahe papunta sa drilling site? 2 oras po, by helicopter. Tumango siya. Kung gayon, maaari po ba tayong mag-briefing ngayong gabi? Gusto naming pag-aralan ang geological data bago pumunta sa site. Nagulat ako. Si Blake, ang unang gabi ay nagpareserba sa pinakamahal na restaurant, si Wang Wei. Naghanap ng cultural show. Si Inhinyero de la Cruz gustong magtrabaho agad. Nang gabing iyon, nagsimula ang briefing. Ipinaliwanag ko ang data. Biglang nagtaas ng kamay ang isang Pilipinong inhinyero. Ano po ang target recovery rate ninyo? Sa ngayon po, ang estimate ng mga Amerikano ay 65%.
Kumunot ang noo ng inhinyero. 65%? Bakit po ang baba? Nagtaka ako. Dahil iyon po ang average para sa isang deep sea oil field. Sumingit si Inhinyero de la Cruz. Dr. Vargas, sa teknolohiya ng Pilipinas, kaya nating abutin ang 85%. 500 Wu? Opo. Gamit ang Enhanced Oil Recovery, EOR technology. Isang paraan kung saan nag-inject kami ng tubig at gas para itulak palabas kahit ang mga langis na naiipit sa mga siwang ng bato. May dagdag na gastos, pero tataas ng 20% ang makukuha ninyo. Nag-compute ako. Ang 20% ng 48 bilyong bariles ay 9.6 bilyong bariles. Sa halagang $80 bawat isa, iyon ay 768 bilyong dolyar. Pera na sana ay nawala sa amin. Ang briefing ay natapos ng 11 ng gabi. 4 na oras kaming nag-usap tungkol sa teknikal na aspeto. Ang mas nakakagulat, tinawag nila sa pangalan ang aming mga inhinyero. Ginoong Carlos, maaari mo bang ipakita ulit ang datos sa pressure? Binibining Maria, napakaganda ng iyong pagsusuri sa agos ng dagat. Sinabi sa akin ng aming mga inhinyero na ito ang unang beses na naramdaman nilang itinuring silang tao. Tinawag kaming locals ni Blake. Tinawag kaming partners ni Wang Wei. Pero ang tingin niya sa amin ay parang mga utusan. Ang mga Pilipino, itinuring kaming kasamahan. Kinabukasan, sa meeting kasama ang Pangulo. Inhinyero de la Cruz, ano ang kondisyon na hinihiling ng Pilipinas? Binuksan niya ang kanyang folder. Una po sa lahat, linawin ko lang, hindi namin hangad ang karapatan sa pagmimina, meaning rights. Tumahimik ang silid. Ang aming alok ay technical assistance at joint operation. Ang mining rights ay 100% mananatili sa gobyerno ng Esmeralda. Ang Pilipinas ay sasali bilang isang technical partner. Kinuskos ng Pangulo ang kanyang mga mata. Hindi ninyo kukunin ang mining rights? Opo. Bilang kapalit, nag-aalok kami ng hatian sa kita, profit sharing. Ang ratio ay 70% para sa Esmeralda, 30% para sa Pilipinas. Nagkagulo ang silid. 15% ang alok ng Amerika, 25% ang sa China. Ang Pilipinas, 70% ang ibibigay sa amin. Seryoso ka ba? 70% ang mapupunta sa amin? Hindi makapaniwalang tanong ng ministro ng pananalapi. Siyempre, yaman ng Esmeralda iyan. Kami ay magbibigay ng teknolohiya at kapital bilang kapalit. 30% ng kita. Paano ang refinery? Tanong ng Pangulo. Magtatayo kami sa Esmeralda. Ang pondo, ipapautang ng aming mga government financial institution. Ang interes ay 1.8% per annum. Babayaran sa loob ng 25 taon. Muling nagbulungan ang lahat. 3.5% ang interes ng China. Halos kalahati lang ang sa Pilipinas. Paano kung hindi kami makabayad? Tanong ko. Matatag na sumagot si Inhinyero de la Cruz. Mag-uusap tayo ulit. Hindi kinukumpiska ng Pilipinas ang collateral. Alam namin ang sakit ng pagkakautang. Ang hinahanap namin ay isang pangmatagalang samahan, hindi panandali ang kita. Kung babagsak ang Esmeralda, talo rin ang Pilipinas. Kung yayaman ang Esmeralda, mayroon kaming matatag na mapagkukunan ng langis. May luha sa mga mata ng Pangulo. Inhinyero, bakit ninyo ito ginagawa? Hindi ko maintindihan. Dahil naranasan din po namin, sagot ni De La Cruz. Naranasan naming maging kolonya. Naranasan naming maging abo pagkatapos ng digmaan. Naranasan naming mabuhay sa ilalim ng anino ng malalaking bansa. Alam namin ang hirap ng isang maliit na bansa. Kaya noong kami ay nagkaroon ng lakas, ipinangako namin sa aming sarili na hindi namin gagawin sa iba ang ginawa sa amin. Hindi pandarambong, kundi pakikipagtulungan. Iyan ang landas na pinili ng Pilipinas. 2 araw matapos umalis ang delegasyon ng Pilipinas, dumating ang bagyo. Biglang bumalik si Richard Blake, wala nang ngiti. Mr. President, narinig kong nakipag-usap kayo sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay alyado ng Amerika, pero iba ang usapan sa energy security. Ang pagpasok nila rito ay magpapagulo sa sitwasyon. Isa itong babala, Mr. President. Alalahanin ninyo ang Venezuela. Pagkaalis niya, dumating naman si Wang Wei. Mr. President, narinig ko ang magandang alok ng Pilipinas. Pero tingnan ninyo ang katotohanan. Ang Pilipinas ay nasa ilalim ng impluensya ng Amerika. May mga base militar sila roon. Sa huli, sa kamay din ng Amerika kayo babagsak. Bakit hindi na lang sa China kayo makipag-alyansa para matulad kami sa Sri Lanka? Malamig na sagot ng Pangulo.
nawala ang ngiti ni Wang Wei. Mr. President, mag-isip kayong mabuti. Ang maling desisyon ay may kaakibat na pagsisisi. Nang gabi ding iyon, lumabas sa TV si James Morton. Mga kababayan, ipagbibili ng Pangulo ang ating langis sa Pilipinas. Isang tuta ng Amerika, mas maganda ang alok ng China. Bakit niya ito tinatanggihan? Kinabukasan, nagrally ang mga tao. Ibasura ang kasunduan sa Pilipinas, pumanig sa Tisina. Mas lumala pa. Mahal na Pangulo, may namataang paggalaw ng tropa sa hangganan ng Venezuela, humigit kumulang 4,500 sundalo, may kasamang mga American military advisor, ulat ng Ministro ng Depensa. Kaya ba nating lumaban? Nanginginig na tanong ng Pangulo. Hindi po. Wala tayong fighter jet. Luma na ang ating mga tangke. Nang sandaling iyon, tumunog ang aking telepono. Si Consul Reyes, Dr. Vargas, may emergency message mula sa Maynila. Ang presidente ng Pilipinas ay nais makausap ng direkta ang ating Pangulo. Ikinonekta ang tawag. Magandang araw, Mr. President. Ito po ang presidente ng Republika ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong tawag. Narinig ko po na nasa mahirap kayong sitwasyon. Naranasan na rin po namin iyan, ang mabuhay sa gitna ng hidwaan ng malalaking bansa. Kung pipiliin ng Esmeralda ang Pilipinas, sasamahan namin kayo hanggang sa huli. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ibig sabihin, isasaalang-alang din namin ang seguridad ng Esmeralda. Hindi namin iniiwan ang aming mga katuwang. Maaari kaming magbigay ng pagsasanay sa inyong militar at magpahiram ng aming mga modernong kagamitang pandepensa nang walang bayad hanggat hindi pa kayo kumikita sa langis. Nanginginig ang kamay ng Pangulo. Bakit po ninyo kami tinutulungan? Dahil maliit din po kaming bansa noon, sabi ng presidente ng Pilipinas, at alam namin ang pakiramdam. Nakuha namin ang lakas at nais naming gamitin ang lakas na ito para protektahan ang iba, hindi para manlamang. Iyan ang paraang natutunan namin. Pagkatapos ng tawag, sinabi ng Pangulo, akala ko, lahat ng malalaking bansa ay pare-pareho. Iba pala ang Pilipinas. May lakas sila, pero hindi nandarambong. May teknolohiya sila, pero hindi nagdaramot. Tumingin siya sa akin. Jonathan, ihanda mo ang kontrata sa Pilipinas. Pagkalipas ng 5 araw, nagsalita ang Pangulo sa buong bansa. Minamahal kong mga kababayan, pinipili ng Esmeralda ang Pilipinas bilang ating katuwang sa pagdevelop ng ating langis. Sumabog sa sigawan ng plaza. Hindi na tayo papailalim sa mga malalaking bansa. Makikipagtulungan tayo sa isang pantay na katuwang. Ipinangako sa atin ng Pilipinas ang 70% ng kita. Ililipat nila ang teknolohiya. Pagtatayuan tayo ng refinery sa sarili nating lupa. At higit sa lahat, iginagalang nila tayo. Mula ngayon, ang Esmeralda ay tatahak sa isang bagong landas. Ngunit nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Kinondena kami ng buong mundo. Desisyon ng Esmeralda. Nagdudulot ng tensyon sa rehiyon, sabi ng U.S. Pinili ng Esmeralda ang tuta ng Amerika, sabi ng China, hanggang sa isang British TV station ang humiling ng isang panayam. Mr. President, sabi ng reporter na si James Hamilton, may halong pangungutya sa kanyang ngiti. Bakit ninyo tinanggihan ang Amerika at China para piliin ang isang maliit na bansang tulad ng Pilipinas? Dahil ang Pilipinas ang nagbigay ng pinakamagandang alok. 70,030 hatian, kalmadong sagot ng Pangulo. Hindi ka panipaniwala. Wala bang hidden agenda? Hindi ba't sa huli, sa kamay din ng Amerika kayo babagsak? Ginoong Hamilton, kung direkta kaming makikipagkasundo sa Amerika, mananakawan kami. Kung sa alyado nila kami makikipagkasundo, mananakawan din kami. Kung gayon, kanino kami dapat makipagkasundo? Natigilan ang reporter. Nariyan pa ang China. Para isanla ang aming daungan sa loob ng 99 na taon tulad ng Sri Lanka, pero ang umasa sa isang maliit na bansang tulad ng Pilipinas, hindi ba't delikado iyon? Ang ekonomiya nila ay wala pa sa 10% ng sa Amerika. Sa sandaling iyon, sumabog ang Pangulo. Sandali, itinaas niya ang kanyang kamay. Sinasabi ninyong maliit na bansa ang Pilipinas? Alam niyo ba kung pang-ilan ang kanilang ekonomiya sa Timog Silangang Asya? Isa sa mga nangunguna, alam nyo ba na ang kanilang mga inhinyero ang nagpapatakbo ng mga pinakakomplikadong pasilidad sa buong mundo? Alam nyo ba na ang mga OFW nila ang bumubuhay sa ekonomiya ng maraming bansa? Pinukpok ng Pangulo ang mesa. Ginoong Hamilton,
Ano ang gusto mong ituro sa akin? Ang bansa mo, sa loob ng 153 taon, ano ang ginawa sa amin? Pagsasamantala at pandarambong. Ang Pilipinas, sa loob lamang ng isang taon, ay nangakong magtatayo ng mga paaralan, ospital, at magtuturo sa aming mga kabataan. Tapos sasabihin mo sa akin na delikadong umasa sa kanila? Pakialaman ninyo ang sarili ninyong bansa. Naging viral ang interview. 80 milyong views sa loob ng isang araw. Ang buong Timog Amerika ay nagpahayag ng suporta. Susuportahan namin ang katapangan ng Esmeralda, sabi ng presidente ng Peru. Pag-aaralan din naming makipag-ugnayan sa Pilipinas, sabi ng Colombia. Pagkatapos, nabunyag ang ebidensya na si James Morton ay tumanggap ng suhol mula sa Tsina. Inaresto siya habang tumatakas. Ang suporta para sa alyansa sa Pilipinas ay umabot sa 93%. Nanalo kami. 3 buwan ang lumipas, dumating ang unang FPSO na idinisenyo at pamamahalaan ng mga Pilipino. Isang dambuhalang istruktura na kasinlaki ng 3 football field. 6 na buwan pagkatapos noon, lumabas ang unang bariles ng langis. Ang mga Pilipinong inhinyero at mga manggagawang taga-Esmeralda ay nagyakapan. 1 taon ang lumipas. Natapos ang refinery, ang pinakamalaki sa Timog Amerika. At ano ang unang produkto nito? Gasolina na ipinamahagi ng libre sa mga refugee mula sa Venezuela. Lumabas ang unang kita, 28 bilyong dolyar. 19.6 bilyon ang pumasok sa kaban ng Esmeralda. Inanunsyo ng Pangulo, gagamitin natin ito para magtayo ng 200 paaralan, 50 ospital, at sisimulan natin ang libreng serbisyong medikal para sa lahat. 2 taon pagkatapos, 7 bansa sa Timog Amerika ang nag-anunsyo na susundin nila ang Esmeralda Philippines model. Nagbago ang tono ng mundo. Ang Pilipinas ay nag-aalok ng bagong modelo ng pakikipagtulungan, sabi ng isang malaking pahayagan sa Amerika. Hindi pagsasamantala, kundi pag-iral ng magkasama. Pati ang Amerika ay umamin. Iginagalang namin ang desisyon ng Esmeralda. Ang Pilipinas ay isang mapagkakatiwalaang katuwang. Nagtatapos ako sa liham na ito na may mensahe para sa mamamayang Pilipino. Ang ibinigay ninyo sa amin ay hindi lang teknolohiya, binigyan ninyo kami ng pag-asa. Pag-asa na kaming maliliit na bansa ay maaaring mabuhay ng may dignidad. Pag-asa na mayroon palang isang malaking bansang hindi mananakop. Ang aking ama ay namatay na nagsasabing, Jonathan, balang araw, ang ating langis ang magpapatayo ng mga paaralan para sa ating mga anak. Itay, dumating na ang araw na iyon. Salamat sa Pilipinas. Mayroong 2 uri ng malaking bansa sa mundo. Ang mga pumapasok para kumuha at ang mga pumapasok para mag-iwan ng mabuti. Sa loob ng daan-daang taon, ang una lang ang nakilala namin hanggang sa dumating kayo. Kayo ang pangalawa, isang malaking bansang hindi nandarambong. Isang malaking bansang nagbabahagi. Kasama ninyo kami.